Sa video na to, gagawin natin ng Cebu Heart Attack Food Tour. Putok-batok ba ito, pare? Mandika pa lang. Puputok na hindi lang batok mo. I'm on a mission to find the best putok-batok eat sa probinsyang to. Mula sa Jumbo Pata Humba, Kung hindi pa ito putok-batok, ewan ko na lang. deep fried laman loob, at hanggang sa legendary dinuguan at lechon paksiw dito sa Cebu. Pero pag nasa Cebu ka, bawal ka hindi mag-lechon eh. Ready ka na ba? Tura! The Queen City of the South, along with historic churches, fine white sand beaches, and free-spirited people, at sa yaman at kasaysayan ng Cebu, ganun kalawak ang spectrum ng mga pagkain nila dito. At sa pangatlong beses ko na pagpunta sa Cebu, meron ako napansin. Ilan sa mga Cebu street food ay deep fried base, ginagamit ang iba't ibang laman loob, mahilig sila sa baboy, at higit sa lahat, yung ilang mga pagkain nila medyo magpapataas sa mga bibi natin. For this Cebu series, makakasama natin ang kaibigan ko si Steve aka Idol Food Trip. Isa siya sa mga top food vloggers ngayon sa buong Cebu. Idol Steve, ngayong araw, anong gagawin natin dito sa Cebu? Of course, so pupuntahan muna natin ang mga iba't ibang putok-batok adventure. Parang hindi pa tayo nadala last time eh. Last year, naggawa tayo ng eating only lechon for 24 hours. Ngayon naman, gagawin natin, dadayuhin natin yung mga sikat na putok-batok places dito sa Cebu. Ready ka na ba? Of course. Ready na rin ba ako? Sige, tsura! Ito na yung unang spot. Sige, tara na. Dito na pala tayo. For breakfast, let's start heavy, let's start jumbo. Dito sa isang roadside hole-in-the-world eatery dito sa Tisa, Cebu. Ito ang sinigang sa tisa. Locals go here for a hearty breakfast tulad ng bestseller nila na Jumbo Sinigang na Pata at Jumbo Pork Humba. Kung tutusin, sobrang lokal na experience dito. Parang may isang pamilya lang na naglabas ng mga monoblock sa bahay nila at biglang nagtayo ng kainan. Pero alam mo, sobrang daming tao at marami rin silang iba pang Cebuanong ulam na pwede mong tikman. Tara, umorder na tayo. Hey, saan ko lang nandito ka? Ito na eh. Iba rin doon rin, batok-batok. Thank you, sir. Okay, sige po, sige po. Pila ka black black. Pagsa na lang piniligang ko sa tingin. Okay? Hindi to, masyado maasim masyado. Tama-tama lang. Ito na! Idol? Pare, ibang klaseng almusal to. Parang sobrang putok-batok nga talaga, magandang panimula. Ito literal, roadside talaga. Pakita mo, princess, roadside talaga. As in, naririnig mo yung mga tambutso ng motor, yung ingay ng kotse. Pero okay lang yun, dahil good sign yun, dahil ibig sabihin, may masarap na kainan. Okay, nandito tayo sa sikat na sinigang sa tisa. Okay, balita ko pare, 14 years na sila. Matagal-tagal na. Ang aga ngayon, pero blockbuster yung tao pare. Dami. Iba't ibang malalaking kaldero, may iba't ibang ulam like may, pochero, ano pa ba? Meron silang humba na Humba, pata. okay. Gusto tikman tong humba. Sabaw muna. Gusto lang tikman as is. Ooh! It has a different kick. I mean, yeah, may tamis, may konting asim ng konti. Yung tamis niya, parang siyang dark sweet soy sauce eh. Totoo. Tapos at the same time, may konting kapal tsaka mantika. Ako nalalasan siguro dahil doon sa taba. Mo din yung parang aroma ng pork tsaka yung spices konti. Oo. Alam mo, this reminds me of Khao Kamu sa Thailand. May gantong itsura, tapos may itlog din. Ay, ganun? Oo, so makikita mo to, ito yung pork trotters natin o pork leg. Kung hindi pa to putok-batok, ewan ko na lang. Cheers pare, unang kagad. Cheers. Nice bite pare. That's jiggling gelatinous soft fatty na pata. Alam mo masarap sa kanya, bukod sa sobrang lambot,
yung mismong lasa, nanoot na dun sa pinakakarne. Alam mo, sa pinakataba, nanoot na Parang, so alam mo yun, I mean, okay, sinful siya. Sige, mataba siya, pero at the same time, malasa siya. Ang gusto kong tikman itong bandang dito, yung karne mismo, laman. Tapos kuha ko ng karne, kuha ko ng mais. Ang lambot. Ang lambot. Nasa roadside tayo, pero feel ko kumakain sa isang mamahaling restaurant. Ang sarap ng luto. It's like an ultimate savory, sweet style na pork humba. Extra protein. May itlog. Tikman na rin natin. Nandito na Cheers. I mean, hindi ko magre-reklamo. Kasi yung sabaw nun, nanoot na, sumalasa na rin siya. Ito talagang masasabi mo, it's nice to be back dito sa Cebu kasi may ginabot. Ito yung malaking chicharong bulaklak. Sige, tigisa tayo. Gawin natin pang scoop itong chicharong bulaklak natin ng suka, tsaka ng sibuyas. Sige, lagyan mo pa, Paps. Pops Chewy, welcome to Cebu. Oh, ang galing ha. Ang galing mo, parang hindi inulit yun ha. Hindi script Hindi scripted. Just like a classic Cebu style ginabot. Super crunchy sa labas, maharina siya. And then you have the soft, chewy, greasy na chicharong bulaklak o yung pinaka-intestine. Oh, nice. And then masarap din yung sipa nung pinaka-pinakurat, yung asim niya, yung anghang niya, and then yung tamis ng sibuyas. So, nung tikman, alam mo pare, sa akin yung okoy. Wow. Sa'yo, Salamat ha. sa'yo, mas malaki nga sa'yo eh. Sige, sa akin to po si Thomas, malaki ha. Oh, sige, okay lang. Akin naman tong okay. So, ididip ko rin dito. Mukhang masarap eh. Ibang klase yung sibuyas nila eh. Grabe to. Feel ko ngayon eh. Parang sa isang pelikula. Parang posible pala mangyari ito. Ang sarap ng okay. Doon din na siya sobrang bago luto, pero masarap pa rin. Yung nga sabi nila, pagkakain ka ganyan, okay na okay. Uy! Actually, Pops, kaya dinala kita dito kasi sobrang trending at sikat nitong sinigang sa tisa. Yung sinigang nila, look at this. What's that? Nice! So pata rin siya, no? Parang pata rin gamit nila. Okay, so na-intriga ako sa sabaw, syempre. Ang sarap. Hindi gaano mas maasim. Hindi lang, para siyang nilaga, pero may konting asim. O, konting sipa lang, alam mo yun. Parang kinurot ka lang ng asim, hindi siya sobra. Pero, okay, mas lamang yung lasa ng gabi kaysa sa sampalok. Oo nga. Pero sa akin, mas pabor sa akin yun. Ito, masasabi ko, parang lutong bahay eh, no? Yeah, totoo. Parang pinaglutuan ka ng tito mo. Okay. Look at that. Cheers, pare. Grabe. Parang kailangan mo makapag-lips to lips dun sa pata na yun. In terms of lambot, texture, pares lang ng pata. I mean, sobrang lambot, melt in your mouth, pero pinakamaganito yung presyuhan. Ito, 80 pesos. Sobrang mura. Di ba? I mean, makakadalawang kanin ka na dito eh. Ito, 100 pesos. So, alam mo yun, yung quality hindi nagsasuffer, pero yung presyo abot kaya pa rin. Ito yung mga kainan na bago pa mag-trending, ito yung tipong ikikwento mo eh. Para, alam mo, may kinakainan kami malapit sa bahay namin. Sarap dun yung karindere na yun. Na-experience. Yun nga, literal na sinasabi nila na isang food adventure pag napuntahan mo talaga. Ito muna. Pero naman tayo next food trip. Okay, kaya pa. Grabing panimula yun. Kaaga-aga, putok-batok talaga. Paano pa kaya mamaya? Yung giant dinuguan at lechong paksiw natin. Kailangan nyo abangan yun. Pero, proceed muna tayo sa lunch natin sa isang legendary deep-fried laman loob eatery na sikat sa Cebu. Ito ang Delfas Tongolan. Isang kainan na walang sinasayang dahil literally, iba't ibang laman loob ng baboy ang mahanap mo dito. Marinated sa toyo, kalamansi, asin at aswete. Ang iba't ibang laman loob nila ay talaga namang pinipila ng mga Cebuano. Kahit anong oras or kahit tataas yung uric acid nila. Noong 2022 ay na-feature ko na sila. At nakilala ko ang laman loob queen na si Miss Delfa. Sabi niya, mula sa mga jeepney drivers hanggang sa mga politiko ay nakain daw talaga dito at nakakaubos sila ng more than 200 kg ng laman loob kada araw.
Pops. Second putok batok natin. Nagbabalik ako dito sa Delpa. Ibang klase pare. Ano to, Pops? Anong klase yung mga laman loob to ulit? Simple lang proseso ng pag-order. Just choose your desired organ, then ipiprito na nila ito. Okay, so of course, simulan natin sa kanilang, ito yung kanilang pinaka-famous. Okay. Ito yung large intestine. Ito yung parte ng tiyan o stomach. Okay. Ito yung Tungol. Yan yung tungol. Oh. Ito, meron tayo ditong puso. Dinurog na puso. O, sakto. Kasi putok-batok yung kainan natin ngayon. So, baka kailangan natin ng heart replacement. Kasi ito naman is... Yan naman yung parte sa... yung matabang part. Okay, puwet. Pisngi ng puwet. Ay, pwede pala yun. Pwede yun. Lagyan mo ng suka. Toyo. Okay, sige. Simulan natin sa ating puso. Sige, dip ko sa sausawan natin. Cheers, pare. Cheers. Panalo yung suka. Tapos alam mo, nagbibigay ng natural sweetness yung sibuyas. Ang sarap. Halaga ng marination eh. Simple lang. And then, may nguya ka ng konti. May parang konting livery texture siya. Parang ganun. Ito yung sa Puwet. Okay, sige. malambot. Ayan, kuha ako. Hindi ko alam kung mas malambot. Yung puwet ko o yung puwet nito, pare. Bawang lang din eh, no? Parang binabad sa kalamansi, toyo, yun eh. Meron. May konting mais na konti. Kung kumakain dito, usually may trabaho, mga trabahante. Minsan nga, may mga dumadayo. Yung chicharong bulaklak. Delikado rin, ginabot. Ay, namiss ko yun. Yung lutong, yung taba, yung parang, alam mo yung organ taste niya. Yung natural organ taste niya, pare. Hindi siya malansa eh. Hindi malansa, oo. Ito, parang nga ba ito yung puso, di ba? Oh, ito yung puso. Okay. Hanging rice. Kuha ka. Gagawin ko, lalagay ko sa Suka. suka natin tsaka toyo. Ito yun, di ba? Yung tungol. Yan. Oo, marinated rice. Ayos. It's nice to be back, Cebu. Iba talaga. Maganda lang sa puso, parang may natural aroma siya. Dahil sa dahon ng nyug, parang nagbibigay ng extra aroma. Yung tungol natin, alam mo, parang kumakain ng isaw eh. Ito na talaga, Pops. Okay. Hindi yan snake. Ano ba to? Yung Init bumbong. pa. Hanggang sa dulo, Pops. Oo. Oo, di ba? Kita mo yan, ang laman nasama. Ba't ganun? Mas mahaba yung sayo. Of course, normal na yun eh. Ah, in reality ba ganun din sa tunay na buhay? Gusto ko tingnan mo na itong medyo maanong part. Yung manifest. Cheers. Wow. May kuya. Oh, that's nice. Akala ko parang robbery siya eh. Pero hindi, ang lambot. I mean, sige. May konting kagat ka. Pero para sa gantong klase ng laman loob, eh malambot siya. Alam mo yun, and then yung flavoring niya, may konting tamis, parang matoyo, masibuyas, mabawang, and then yung pinaka-surprise, pinaka-flavoring agent niya is yung dahon ng sibuyas sa loob. Pinakuha nila yung tamang lambot. Tapos walang masyadong lamsik. Tapos tatanungin mo ako kung butok-batok ba ito, pare, mandika pa lang. Eh puputok na hindi lang batok mo. Pero baka lahat ng veins mo sa buong katawan mo. Kabilang dulo naman. Ito yung pinakadulo na part. Tapos ididip ko dito. Ay. Ibang klase. Grabe, yung taba, parang yung mantika siya yung taba. Parang naging organic lip balm sa bibig ko. Sobrang fatty niya. Banda. Extremely alam mo, yung gusto kong vibes dito talaga. Very local lang din eh. I mean, alam mo iba, almusal lang. Katapos kumain, uwi na rin agad. Tapos baka mamayang hapon bumalik. Pero yung tanong ko, Pops, yung ganitong klaseng street food ba, like yung parang laman loob na prito, normal ba sa Cebu to? Hindi naman like normal. Pero yung kasama siya sa yung ano talaga namin na street food na pungko-pungko. Sa pungko. Sama siya. Pero yung large intestine, hindi siya common talaga na naisasama. Si Delpa lang yung isa sa mga street food vendors na nag-i-introduce ng large intestine sa mga Cebuano. This is like more than about the appearance of the food, Yeah. pero the flavor itself. Yung simplicity niya, kumbaga nating extravagant, pero dahil sa pagka-perfect ng pagka-simple niya, gumanda yung pinaka-produkto niya. Anyway, pare, pangalawa pa lang to, gawin natin, proceed tayo sa next putok-batok food trip natin dito sa Cebu. Seryoso? Oo. Ano ba? Commercial ba to?
After a short break, pagsapit ng gabi ay nagawi na kami ni Steve sa Chibuga Night Market dito sa Colon. At bago pumunta sa huling stop ay inaya muna ako ni Steve na kumain ng isang Cebuano Classic Pig Brain Gravy aka Tuslubua. Tuloy-tuloy pa rin, meron tayo ditong Tuslubua pare. Lagi tayo nagtutuslubua tuwing nagse-Cebu. At parang very common talaga to na street food dito sa Cebu. No? Parang lahat nagkukwentuhan, nagbabanding-banding, kasama ang Tuslubua. Sige Paps, paano nga ulit lutuin? Okay, una, lagyan muna natin ng oil. Okay. Sibuyas. Sibuyas, tsaka may konting sili. Okay. Ito yung pinakatuslog. Yan yung utak. Ito yung utak. Okay. Brain. Basically na marinate na, may flavors na. Konting luto lang, pang tostado ng konti. Ito yung parang broth. Okay. Stock. Oo, pork stock. Stock. Ayan. Yun ang kapal, no? Ang lapot niya. Dalawa lang daw. Duwa. Narinig ko yun eh, duwa. Okay, tapos hintayin mo na lang mag-bubbles. Naalala mo yung dati? Ayun na, bumubuwa. So ayan, makikita mo, bumubuwa na siya. So pwede na natin i-dip. Ayan, itutuslog na natin siya. Dahan, sobrang init. Init nga nito. Cheers pare. Cheers. Oh, nice. Soy sauce, sibuyas, sili, yung taba, yung toyo. Alam mo nakakatuwa dito, pansin ko itong Tuslubua. Ito yung pagkain na pag nagkikintuhan kayo eh. Pero pinagchichismisan yung kaibigan nyo kanina. Bumaksa kayo sa quiz. Parang, pansin ko, ito parang bawal kang kumain ng Tuslubua na hindi kayo nag-uusap. It's like a conversational food eh, no? Dito talaga, kasi pangbarkada siya eh. Kaya nga pansin mo ang puso, marami. Tapos, lahat kayo together. Oh. Unity. Tsaka tama. Oh, parang ano, no? Medyo boring na kumain mag-isa ng Tuslubua. Pwede mo tayo mag-isip ng topic na pwede natin machismis. Actually, parang intimidating lang na utak siya ng baboy eh. Pero kung tutusin, pag tinik mo, parang wala nang lalasahan eh. Siguro yung parang extra creamy, meaty flavor niya. Pero overall eh, gravy lang din talaga eh. Gravy lang din talaga. And it's time for the main event. Nandito tayo sa most famous Anita's Lechon. Siyempre, obvious, kilala sila sa kanilang classic Cebuano style lechon. Pero hindi dyan natatapos dahil walang sinasayang ang Anitas. If may natirang lechon, ay tatransform nila ito sa napakasarap na lechong paksiw. Meron din silang iba't ibang bestsellers tulad ng dinuguan at lansiaw, aka soup number 5. Pila na din? 100. Okay? 100. 100. Tara. Na-vlog ko na siya. Ito yung ano talaga. Lunch show mo. Ha? Lunch. Naon lang. Hi Idol, last putok-batok food trip natin ngayong araw. Ibang nasa pa. Okay ka pa ba? Kaya pa? Okay pa rin naman ako. Meron tayo ditong 4 na klase ng putok-batok dito sa Chibuga Night Market. Simulan natin sa kanila. Ano mo gusto ko tikman yung lansiaw nila? Kita mo? Yeah. So may karne. Di ko mahanap yung... Ayun, yun yung... Ito sure ako. Ito yung pinis siguro. Tapos, ito, yan, pinis to. Ito yung pinis. Yung itlog, di ko mahanap. Tikman ko. Malinamnam, tsaka maluya. Parang kumakain ng kalyos. Alam mo, parang mayroon nung nalasahang kamatis. May nalasahan akong asim. Oh, sarap. Ang rich ng flavor, as in, ang kapal ng texture niya, may kalaputan, may stickiness sa bibig mo. Sige, itong dinuguan na to, actually, kasama lang itong lechon libre. Libre. Sige, tigim tayo, Idol.
You feel like the sour, irony taste, konting alat din. Napaka-creamy. Gusto ko subukan to. Malat. Walang lechon. Ano? Kanina umaga sabi mo sa akin, hindi tayo kakain ng lechon. Ay, sorry. Pero pag nasa Cebu ka, bawal ka hindi mag-lechon eh. Diba? Alhan na, cheers! Nice to be back Cebu. Malat pa lang to, di ba? Oo. Look like lutong, layer ng taba, yung aromatics na nandun. Tingin tayo karoon na. Ang lambot. Pagka, bago pa lang ng labi ko, naramdam ko na malambot yun eh. The salted pepper, the lemongrass. Okay, next. Ito naman, yung mga medyo natirang lechon, pwede mo gawing Lechon paksiw. lechon paksiw. Ayan, so meron tayo dito. Uy, may parang feel ko tenga to. Tapos may mga karne rin. Kuha ko dito. Tikman natin. Lechon paksiw. Sarap. Sakto, pagkaluto. Iba pare. Parang yung sarsa niya yun. Yung pinang nagpapalasa yung parang maliver na matamis na parang naging mang tomas siya. Pero ito may konting sipa pa rin ng asim. Pinakagusto ko dito, yung lechon Cebu kasi masarap kasi, malinamnam na siya. Tapos dinagdagan mo pa ng additional flavoring dahil sa paksiw. Take it. Cheers pare. Lipsal. Mga nanonood ngayon, pasensya na, isang buong araw ng food trip, mga putok-batok. Pero kasi hindi lang putok-batok eh, masasarap din lahat ang kinain natin. Yeah, totoo. Panalo to. Solid talaga, mga solid na mga pagkain na pinuntahan natin. Parang hindi natin iniisip na ako putok-batok yun, hindi naman. Importante is the adventure. Puntahan natin. Gusto magpasalamat sa sponsor ng video na to, ang Bay Hotel Cebu. Bay Hotel is a 4-star hospitality property located in Mandaue City, Cebu. It is a contemporary chic business hotel and culinary destination of one of the country's top business and leisure destinations. Bilang isang frequent traveler sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas, i-make sure ko na yung hotel na pag-i-stayan ko ay maganda, komportable, tsaka accessible sa lahat. Dito sa Bay Hotel, kompleto. You have the very relaxing na kwarto, may isang full-fledged na fitness center, at amazing na breakfast, lunch, and dinner buffet. Kaya kung pupunta kayo ng probinsya ng Cebu, masasuggest ko, marirecommend ko ang Bay Hotel Cebu sa Mandaue. Okay, dito nagtatapos ang ating isang ultimate putok-batok food tour dito sa probinsya ng Cebu. Idol Steve, maraming salamat. Ibang klase talaga. Pag nagkasama tayo, kung ano naman pinagkakain natin. Pero yun yung gusto natin palala sa kanila. Lahat yun masarap. Lahat yun ay putok-batok. Pero syempre, in a normal day, di ka naman kakain ng ganong karaming putok-batok. Dapat tikim-tikim lang. Lagi in moderation sa lahat ang ginagawa natin. Dapat moderation. Tama ba? Tama. O pero, Hindi na moderate. inom ka nila mamaya. Oh, anyway, Steve, bago gusto promote ang iyong channel. Okay, follow niyo ako sa aking social media, Idol Food Trip, for more fun food review adventure dito sa Cebu and the entire Philippines in the near future. For sure, pare Steve, maraming salamat. Kung gusto nyo ng solid na food trip, lalo na dito sa Cebu, isa lang ang taong pwede kong maalala, si Steve talaga yon. At binayaran nyo ng 500 pesos kanina kaya kasi nasabi yun. Pero maraming salamat sa panonood ko, si Chewy. Kasama si Idol dito sa Cebu. Nagsabi, stay safe. Good night. Good. Bye. Wala nang energy. Oh, puro batok-batok eh. Ayun, tara, bang. You took me by the hand. Grabe. Kasi lang, di ko alam kung sinabi ko yung puwet ko, yung mukha ko, yung tinuro ko. Parang mali eh, no?